Yes, Po. Ferdy. 16 na taon na kaming hiwalay ng nanay ng anak ko. Hindi kami kasal at ang ginamit na apelyido ng bata ay sa bagong partner ng nanay niya. Ngayon, nagkaayos kami at gusto na naming itama ang apelyido ng anak ko para gamitin ang tunay kong apelyido. Attorney, hingi po sana ako ng advice kung ano ang proseso para mabago ang apelyido ng anak ko na 16 na taong gulang na at kung magkano ang kailangan ihandang budget para rito. Naku, may kasama pang budget. Okay. Ferdy, pakinggan mo at sagot ni Attorney Noel. Go ahead po, Attorney Noel. Thank you po. Puro budget yan. Well, actually, ang kahirapan nito kung na-declare na sa birth certificate yung pangalan ng tatay, okay lang sana kung hindi nilagay lang apelyido pero walang pangalan ng tatay, mabilis ho yun. Pero normally, baka nilagay yung tatay. So, bakit medyo mahirap? Unang-una sa lahat, yung bata, since hindi kasal, illegitimate child. So, under the law, ang illegitimate child ang pwedeng dalhin lang ng apelyido ay yung apelyido ng babae. So, bagamat dito sa sitwasyon, yung apelyido ng pangalawang lalaki ang ginamit, dahil nga siguro nagkagusto sa bago, pero at dahil dito sa batas na yung tinatawag nating rebellia law, inaalaw ho yan. So, ang sitwasyon, kung walang naka-indicate na father, pero nandun yung pangalan, mabilis lang ho yun. Magpa-file ka lang ng petition for correction of entry. Pag halimbawa, andun yung pangalan ng lalaki as a father, no? Ibig sabihin ho yan, mabigat ho. Dadaan ka ng petition for hindi lang correction, kundi cancellation ng entry mismo. So, ang gagawin, ipakita mo na ikaw yung father by blood, and then yung isa, naka-indicate na hindi talaga siyang father. So, para mapabilis ang proseso. So, kung hindi mo gagawin yon, syempre lalabas niyan as far as the law is concerned, yung naka-declare as father, yun po yun talaga yung father. So, to prevent the possibility of situation na mawalan ng paternity yung father, you have to prove na ikaw talaga yung tatay by way of filing a petition for cancellation, hindi lang correction of entry. Yung isang sitwasyon na walang tatay naka-declare, although nandun yung apelyido ng lalaki, pwedeng correction of entry lang po yun. Okay. Attorney Dot, thank you very much. Attorney Valerio, Attorney Noel. Yes, Miss Annie, tama po si Attorney Valerio, petition for cancellation of entry. I-add ko lang po dyan siguro, para po mapadali ang inyong problema, magpa-DNA test po kayo. At pakita po ninyo sa korte, ayan, eto po, lumabas sa DNA results. Ako po talaga yung tatay. Okay? Tapos, maganda po na yung wife po ninyo ay kasama po ninyo at kakampi po ninyo para sabihin ng nanay na talagang siya po ang tatay. Dahil yung testimony ng nanay, napaka-importante rin. Pero yung DNA test, sigurado po tayo dyan.